Good day mga ka-Fixit! Tanong mo, demo ko. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-Fixit, good day po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat mga ka-Fixit. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fix It Dennis channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon na nalalapit na ang Pasko mga ka-Fixit. Gusto kong ibahagi sa inyo itong video na to. Medyo special yung episode natin ngayong araw na ito. Pasensya na nga po pala kayo. Ako nga po pala si Dennis the Fix It Reindeer. Okay? So, pumili ako ng isang video doon sa mga past episodes natin na kung saan marami nang nakapanood, marami nang views, and talaga namang maraming natulungan itong particular video na ito mga ka-Fixit. Ito yung video na clutch or brake first when stopping or slowing down a manual car mga ka-Fixit. So, ang dami ko kasi nakuhang comment dito mga ka-Fixit. So, pumili lamang ako ng mga certain comments. And then ay sasagutin natin ngayon. And I will try my best to put it in demo on an actual driving scenario mga ka-Fixit para mas maintindihan po ninyo. And baka meron din tayong mga ka-Fixit dyan na kapareho ng mga tanong na mga ka-Fixit natin na napili ko dito sa mga i-layout natin ng mga tanong ngayong araw na ito. At masasagot din po yan dito sa video na ito mga ka-Fixit. So, I will post these 12 questions through this video, then make a demo out of it mga ka-Fixit. No, I will try my best, no. Pagpasensyahan din na po ako. Okay? So, teka, ayusin ko lang yung aking reindeer headband. Ayan. Here it goes mga ka-Fixit. Yung unang question ay galing kay RDU23. Okay? So sabi niya, hi, pansin ko lang, kapag approaching ka sa speed humps at first gear, minumove mo ng mabilisang neutral tapos balik first yung cambio. Paano yung principle nun? Babalik mo ba sa first kapag nakalampas na front wheels mo sa humps or before? So I get this question a lot mga ka-Fixit, no? Actually naging question din ito ni Oreo Muffin Time. Sir, pwede po magtanong, new driver po ako. Napansin ko po every time na dadaan kayo ng hump, kahit nakaprimera po kayo, ginagalaw pa rin po ninyo yung cambio. Pwede po malaman kung bakit. Thank you. Okay, so maraming salamat sa inyong tanong, RDU23 and Oreo Muffin Time. So actually, meron ding iba pa na nagtanong tungkol sa particular ano na to, no, habit na to, no. Actually, mga ka-Fixit, itong ginagalaw ko yung cambio whenever I'm approaching a humps. Naging habit ko na kasi ito to make sure na naka first gear ako as I go through the humps and para makaarangkada ako ng maayos. Kasi baka mamaya, approaching the humps, naka second gear pala ako or third gear, pag arangkada ko galing doon sa humps, posible tayong manginig yung makina at mamatayan tayo ng makina. So sinisigurado ko lang na naka first gear. Actually, you don't need to do this kasi pwede naman approaching the humps, ilagay mo na agad sa first gear as you clutch all the way down para tandaan mo nga lang na naka first gear ka. Ang nangyayari kasi habang pinapaliwanag ko yung video and then nagda-drive ako, para maalis ko na yung isip ko dito sa transmission at masabi ko yung dapat kong sabihin, yung katawan na lamang yung gumagalaw para maisigurado ko na naka first gear ako. So gawin natin yan ngayon. Hindi ko muna lalagyan ng RPM gauge, no? Punta lang tayo sa may humps para ma-demo ko sa inyo kasi sabi ko nga, tanong mo, demo ko. Okay? Gagawin natin yan ngayon. Hanap tayo ng humps. So mas maganda mga ka-Fixit, ano tayo, no, mag RPM tayo para makita ninyo. RPM camera on ko na. Okay, so ito mga ka-Fixit, approaching humps. So ginagawa ko, clutch all the way down, tapos nilalagay ko sa first gear. na sinisigurado ko naka first gear para pag arangkada ko galing sa humps,
makakarangkada ako ng maayos. Okay? So, napansin kasi yan ng mga ka-fixit natin, no? Na madalas kong ginagawa whenever I'm approaching humps, ginagalaw ko yung cambio. Para lang medyo nalito kasi sila, bakit mo ginagalaw, Sir Dennis, yung cambio kapag approaching ka sa humps, no? So yun po yung sagot ko doon, mga ka-fixit. Sinisiguro ko po na naka first gear yung ating transmission whenever I'm going through the humps, no? Siguraduhin nyo na naka first gear para pag arangkada ninyo, kasi basically super slow nung sasakyan ninyo, no, pagkagaling sa humps. Kasi that is basically the purpose of the humps, para magsimula ka ulit sa very slow speed, lalo sa mga subdivision, no. So para to prevent the engine from rattling at posibleng mamatayan ka ng makina, siguraduhin mo na nasa first gear ka whenever you're approaching a humps. Okay, mga ka-fixit, so I do hope na sana nasagot yung tanong na yan, no, ng maayos. Okay, mga ka-fixit, so doon na tayo, proceed na tayo sa next question. Medyo marami kasi to, no, so bilisan natin, 12 kasi to. Okay, so next question, galing ito kay Pablo Cuadro. Okay, maraming salamat sa tanong mo, Pablo Cuadro. Pag nagda-drive ako, sir, I tend to use neutral, lalo na sa mga humps. Then once nakalagpas, tsaka ako maglalagay uli ng gear. Okay lang po ba yung ganitong way? Thank you, sir. Okay, maraming salamat, Pablo Cuadro, ha. So ang nangyayari kasi, mga kabiksit, ang ginagawa daw niya ganito. So punta lang tayo sa may humps. Nilalagay daw niya sa neutral. So ganito ginagawa niya. Ayan, yung neutral niya. Tapos humps. Tapos pagka ganyan, pagkalampas na siya, kanya nilalagay sa first gear at aarangkada siya. Okay? So pwede naman yung ganong approach, mga ka-fixit. Kung mapapansin niyo doon sa particular hump na yun na dinaanan natin, pababa yung kalsada na yun, kaya wala tayong naging problema. Magkakaproblema lamang kayo nun usually kapag medyo paakyat yung kalsada tapos may humps, no? Kasi halimbawa, ni-neutral mo. Okay? Then ito, humps to, no? So anong nangyari, halimbawa mabibitin ka, medyo nabitin ka, nahirapan yung sasakyan. Pag nabitin ka, aatras yung sasakyan mo. In which, kung naka first gear ka na, hindi ka mabibitin. Kung sakali man na mabitin ka, mabibigyan mo agad ng acceleration yung sasakyan mo, makapagbigay ka agad ng gas, at malalagay mo sa clutch biting point yung clutch para umarangkada yung iyong sasakyan. Okay, mga ka-fixit? So basically, nakasanayan ko na bago pa ako mag-go through the humps, naka-engage na yung gear, then naka-clutch all the way down ako. Para pagka, kung sakasakali man, nangyari na kasi sa akin to dati, mabitin ka sa kalagitnaan ng humps, no? Pwede mong timplahan yan para maka-go through the humps ka. Unlike kung naka-neutral ka, sa kalagitnaan ng humps nabitin ka, matataranta ka ngayon, tsaka mo palang i-clutch all the way down, first gear, then tsaka ka palang magtitimpla. Okay? To prevent that from happening, as you go through the humps, bago ka pa makarating dun sa humps, bago pa matouch nung unahang gulong mo, yung particular hump na yon, i-put it in gear na, first gear. Okay? Para makaarangkada ka ng smoothly dun sa particular humps na yun, lalong-lalo na kapag paakyat. Okay, mga ka-fixit? So I do hope na sana nasagot ko yung tanong mo, Pablo Cuadro. Next question tayo. Okay, this question is from Ako si Leo. Sir, pag matarik na downhill tapos nakasigunda, okay lang ba naka-clutch ako while on a foot brake? Okay, maraming salamat sa tanong mo, Ako si Leo. So Leo, to answer your question, basically it's a no, mga ka-fixit. No. That's not the right way to do it. So kapag pababa kasi yung kalsada, you put it in second gear. No, kung halimbawa downhill start, so mayroon akong video para dyan, nilalagay ko yung link ng video na yun sa upright portion ng video na ito sa description below para mapanood nyo. Kapag downhill, put it in gear, second gear, then release the handbrake or release the foot brake para makaarangkada yung iyong sasakyan. Then kapag ang speed ng iyong sasakyan around 10 km per hour na, pwede mo nang bitawan yung iyong clutch all the way up, kasi hindi ka na mamamatay ng makina at that speed. Do not press the clutch all the way down as you go through the downhill. Delikado po yun. Basically, naka-neutral ka na nun, and mababawasan yung control mo sa iyong sasakyan. Okay? Ang tamang gawin kapag ka downhill, lalo na kapag ka matatarik na downhill,
ilagay mo sa low gear yung iyong sasakyan to prevent your car from rolling down at a high speed. Halimbawa, ayan, second gear. Second gear could handle around 40-50 kilometers per hour on most cars. So the transmission will prevent your car from going beyond that speed. So safe yung speed na yun para mamaniobra mo nang maayos yung inyong sasakyan, lalong-lalo na kapag may mga curve dun sa particular downhill na yun, mga ka-fixit. Okay? So never clutch all the way down kapag ka downhill unless you need to. Di ba? Mag-change down na gear ka or change up a gear ka. Pero never hold your clutch all the way down kapag nasa downhill. Okay? So pwede ka rin naman pumareno-preno, pasaltik-saltik lang, dahan-dahan, at kapag ka magko-complete stop ka, pero never hold your brake pedal din sa biting point niya ng sobrang tagal kasi umiinit din yan at maaari mag-overheat yan. Mawawalan ka ng preno. Okay? Know how to use the engine brake, mga ka-fixit. Gumamit ka ng engine brake, lalo-lalo na kapag ka downhill. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo. Ako si Leo. So next question tayo, mga ka-fixit. May negative effect po ba? Ayan, this question nga pala is from Ran James Ibarra. Okay? May negative effect po ba sa car pag inuna pa rin mag-clutch bago preno on high speed? Okay, maraming salamat sa tanong mo, Ran James Ibarra. Okay? So basically, wala namang bad effect yan sa iyong sasakyan, pero may bad effect po yan sa iyong pagmamaneho, mga ka-fixit, kapag inuna mo yung iyong clutch na tapakan at high speed, mga ka-fixit. Kasi basically, yun nga, kapag nasa downhill ka, o sabihin natin sa patag pero mabilis yung takbo mo, pag nag-clutch all the way down ka, basically naka-neutral ka na niyan. And mababawasan yung control mo sa iyong sasakyan. Maaari ka mag-out of control. Hindi ka makakapag-accelerate kapag kailangan, no? And basically, kapag naka-clutch all the way down ka, meron ding necessary wear and tear na nangyayari sa iyong clutch assembly, particularly sa release bearing ng iyong clutch assembly. So, wag mo i-hold sa clutch all the way down yung iyong clutch, no, at high speed. Ang tamang dapat gawin, gumamit ka ng engine brake if you wanna slow down. Gumamit ka rin ng preno, lalong-lalo na progressive braking kapag kapapahinto na yung iyong sasakyan, no? Pasensya na hindi ko ma-demo dito yan kasi hindi tayo pwede magpatakbo ng high speed dito sa loob ng subdivision. So I'll answer your question in a correct fashion, mga ka-fixit, no? Yun. Wag mong gagawin yun, mga ka-fixit, clutch all the way down at high speed. Kasi para ka na rin naka-coast in neutral noon at high speed. Kasi sabi ko nga, kapag ka naka-clutch all the way down ka, para ka na rin naka-neutral. Kasi naka-disengage yung iyong friction plate dun sa loob ng iyong clutch assembly. No? Naka-disengage siya sa flywheel and sa diaphragm spring. So, libre lang siya nakakaikot. Which is basically, yun nga yung sinasabi ko, mas lalong ang bibilis yung takbo ng iyong sasakyan kapag ka nag-clutch all the way down ka at high speed, no? Kasi yung momentum ng iyong sasakyan, tutulungan yung iyong sasakyan para bumilis yung takbo. And para mo na rin siyang inilagay sa neutral pag nag-clutch all the way down ka. Okay, mga ka-fixit, so I do hope na sana nasagot ko yung tanong mo, Ran James Ibarra. So, proceed tayo sa next question. Okay, itong question na to ay galing kay Prince Fidel Flores. Yan. Sir, may idea ka ba sa coasting? Safe ba yun? Thank you po. Okay, so coasting, I believe you're talking about coasting in neutral, no? Prince Fidel Flores. So yung coasting in neutral, basically, when you put it in neutral kapag habang ikaw ay nagmamaneho. So kagaya nito, halimbawa, ayan, nag-second gear tayo, then I'll put it in neutral. Coasting in neutral, no? Ang problema sa coasting in neutral, mga ka-fixit, basically, pag naka-coast in neutral ka, mababawasan yung control sa iyong sasakyan. And sa diniscuss ko dito sa Fix It Dennis channel, merong two ways to do it, coasting in neutral. Meron yung bad driving habit, which is the coasting in neutral at high speed, and the coasting in neutral, yung safe driving habit natin, na coasting in neutral at low speed. Kagaya ng gagawin ko ngayon, i-coast in neutral ko na siya as we go to a complete stop. Okay? So, coasting in neutral at slow speed, about 10 kilometers per hour and below, is safe kasi papahinto na yung iyong sasakyan as you progressively brake to a complete stop. So, wag na wag kang magko-coast in neutral at high speed.
No, delikado po 'yun. Mababawasan yung control mo sa iyong sasakyan. Pero coasting in neutral at slow speed, 10 kilometers and below, is a very safe coasting in neutral. Kasi when you're approaching a stop, to a complete stop, then you coast in neutral, ang tatapakan mo na lamang is yung brake pedal hanggang sa makahinto ka completely. No? Mape-prevent mo na yung iyong binte, no? Na magkaroon ng unnecessary aching all throughout your driving experience, and mape-prevent mo rin yung clutch assembly, yung particularly the clutch release bearing, na magkaroon ng unnecessary wear and tear. So maraming benefits yung coasting in neutral at slow speed, mga kapiksit, which I encourage you to do para makasanayan mo. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko, never coast in neutral at high speed, no? Importanteng malaman mo yan, mga kapiksit. So actually, yung coast in neutral, meron na akong ginawang video tungkol dyan, at maglalagay ako ng link ng video niyo sa upper right portion ng video na to, and sa description below para mapanood mo. Okay? So proceed tayo sa next question. This question is from Albert. Okay? Sir Dennis, okay lang po ba na naka second gear ako tapos maintain lang po sa gear, magbabawas lang po ng onting speed, clutch, then onting brake? Hindi po kasi sanay sa brake lang. Okay. So to answer that question, mga ka-fixit, mas maganda i-demo natin yan. Second gear ako tapos maintain lang po sa gear. Pwede naman, no? Pwede naman. Pero actually magdedepende yan sa speed na kasalukuyan tinatakbo ng iyong sasakyan. Kasi kung masyado nang mabagal yung speed ng iyong na tinatakbo ng iyong sasakyan at naka second gear ka pa rin, manginginig yung makina mo, no? Kasi hindi na tama yung engine RPM dun sa speed ng iyong sasakyan. Okay, so basically to answer your question, mga kapatid, gagawin natin yan, i-demo natin. Liko lang ako dito. Okay, second gear. So sabi niya, nag-i-slow down daw siya, maintain lang daw sa second gear, then mag-i-slow down siya by pressing the foot brake. So meron kasing kayang i-handle na speed yung second gear natin, no? Ayan, napapansin nyo, nanginginig na yung sasakyan, nanginginig na yung makina. Kasi hindi na kayang i-handle ng second gear yung speed na 10 kilometers and below, kaya nalipat ko na sa first gear as we go through the humps, mga ka-fixit, no? Kasi tandaan po natin na bawat gear meron po yung certain speed na kaya niyang i-handle, no? Na kapag you go below that particular speed, diyan na mangyayari yung panginginig ng makina at posible kang mamatayan ng makina. Okay? So know your engine's RPM, know your vehicle speed, and basically alamin mo kung ano yung mga certain range ng speed sa bawat gear ng iyong sasakyan, kasi magkakaiba-iba po yan, depende po sa modelo ng ating sasakyan, mga ka-fixer. So but in most cars, no, this particular Mirage 2014 model, yung mga tinuturo ko pong videos dito is applicable din on most cars, mga ka-fixer, kasi hindi naman po nagkakalayo ng power yung mga ordinary vehicles like this one. So marami po tayong kapareho ng engine specifications, so hindi na masyado nagkakalayo. So meron akong ginawang video tungkol dyan, how and when to change gear, no? Makikita mo din dun yung certain RPM and the speed ng bawat gear, na kung saan yung normal driving situation is sakop para sa kanya at hindi ka mamamatayan ng makina. So maglalagay ako ng link ng video na yon sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Okay? So proceed tayo sa next question. Okay, so this question is from Christian Abon. Okay. Saan po pwede magbase pag mag-change gear? Sa speedometer po or sa RPM? Ayan, magandang question, mga ka-fixet. Maraming salamat sa iyo, Christian Abon. So I usually base my shifting, no, sa RPM, no, RPM gauge. Ayan, no. I usually shift around 2 to 3 revs per minute, 2,000 to 3,000 revolutions per minute, no, on a normal driving situation pag nasa labas ng subdivision. Pero dahil nasa loob tayo ng subdivision at mabagal lamang ang speed ng ating sasakyan, nag-shift na ako around 1,000 to 2,000 RPM. Yung mapapasin mo, 2,000, shift ako second gear. Ayan, medyo increase natin yung speed. 2,000, shift ako third gear. Okay? Pero actually, mga ka-fixit,
Pwede mo rin naman tingnan yung speedometer. Pero unfortunately, mas nakakalitong tingnan yung speedometer, no, kaysa titignan mo na lamang yung engine RPM. Kasi kapag ka sa speedometer ka nakatingin,